Ano nga ba ang posibilidad na itong si Topex Robinson ay maging bagong head coach nitong San Miguel Beer? Alam natin na ang San Miguel Beer ngayon ay under pressure na manalo at ang isa dun sa mga tinutukoy na dahilan kung ba't sila nahihirapan ay dahil nga hindi maganda ang performance nitong si George Galleg bilang head coach nila. Madalas nga itong nababatikos dahil hindi maganda yung substitution patterns at mga nagsasabi na hindi tama ang paggamit niya ng mga player. So ang tanong ngayon, posible nga ba nilang makuha itong si Topex Robinson bilang bagong head coach? Itong si Robinson, alam natin meron niyang coaching duties ngayon. Pero pwede namang i-buyout ng San Miguel yung kontrata niyan kung talagang seryoso sila na makuha ang nasabing coach. Ang pangalawang tanong ay magiging fit ba sa sistema ng San Miguel itong si Robinson? Well, alam natin na si Robinson nag-coach na yun dati sa PBA at maganda naman ang ipinakita nito. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na magiging okay to dito sa San Miguel Beer. Pero ang tanong ay kung kakayanin ba ito ng San Miguel Beer talaga na magpalit ng head coach at malamang ng buong coaching staff. Dahil syempre, yan si Robinson, kapag yan ang naging coach ng San Miguel, gugustuhin niya na kumuha ng mga players na magiging kasama talaga ng kanyang coaching staff. At syempre, ang kukunin niyan ay yung mga personnel niya na kung saan pamilya doon sa sistema niya. Magiging malaking desisyon ito para sa San Miguel. At sa tingin ko yan na kinakailangan nilang pag-aralang mabuti kung ito ba itutuloy nila o hindi. Dahil alam natin na magiging mabigat yung desisyon kung sakali na magpalit ng coach itong SMB. Lalo na ngayon at nakita nga natin, malamang magkaroon ng mga trades dyan dahil hindi maganda naging performance nila kontra dito sa Barangay Ginebra. Kung sakali man na hindi palitan itong si George Gallet, baka mag-struggle palalo San Miguel. So, yan ang mga bagay na kinakailangan konsiderahin mabuti nitong San Miguel Beer sa ngayon. Merong mensahe itong si Ronde Hollis Jefferson dito sa Barangay Ginebra at sinabi niya na hindi pa raw siya nakaka-get over dito sa naging pagkatalo dito ng kanyang Jordan team. Of course, naturalized player na Jordan niya si Jefferson dito kay Justin Brownlee at sa Gilas Pilipinas. Kung inyong maalala, sila ang nagharap dito sa Asian Games kung saan naig ang Gilas Pilipinas kontra dito kay RHJ at sa mga Jordanian at of course dito sa Gilas nanguna dyan si Justin Brownlee. Kaya sa ngayon marami nagsasabi talaga na kinakailangan gumawa ng paraan ng Ginebra para ma-contain itong si RHJ. Ang balita ang i-assign dyan ni Coach Tim Cone ay itong si Stephen Holt. At alam naman natin na kung athleticism yung pag-uusapan ay kayang sumabay ni Holt dito sa mga ibang mga imports. Pero tignan natin, dahil sa ngayon, of course, determinado, hindi lang itong si RHJ, kung hindi maski na si Justin Brownlee. Dahil alam natin, gustong ipagpatuloy ni Brownlee yung dominance niya dito sa Governors Cup. Ang sabi nga nila, kapag si Brownlee ang import ng Ginebra sa Governors Cup, ilista mo na yung finals appearance niyan. At kahit sabihin pa natin na kulang sa taong Barangay Ginebra, mukhang favorites pa rin sila na manaig dito sa serye dahil nandyan nga si Brownlee. At syempre si RHJ naman gusto niyang patunayan na kaya niya talagang manalo pa rin. Of course, tandaan ninyo, nanalo itong si RHJ dito sa Barangay Ginebra nung una sila na magkita. Kaya lang nandun pa si Mikey Williams. So abangan natin ngayon kung paano mag-step up yung ibang players ng Barangay ng TNT dahil wala na nga dyan si Mikey. Samantala naman sa panig ng Ginebra, kinakailangan lang ng consistent na support mula doon sa mga iba nilang players para sila ay makapagbigay ng magandang laban kontra dito sa TNT Tropa. At dito natin makikita syempre na magiging mas maganda yung resulta ng lahat kapag sila ay nagharap na. Ang Converge Fiber Access ngayon ay nakikipag-negotiate pa rin dito sa kampo ni Dwight Howard kung posible nga na siya ang makuha nilang import. Hindi naman itinanggi yan ng kanilang team manager na si Howard talaga yung kanilang tinitignan na posibilidad na dalhin dito sa Commissioner's Cup. At alam naman natin na magiging malaking bagay yan kung sakasakali na kunin nila yan. Pero kung sakasakali man na hindi nila makuha yan, masasabi natin na itong si Dwight Howard ay magkakaroon naman ng malaking sabihin na nating factor para dito sa Converge. Pero kung sakali na hindi nila makuha, posible na si DeMarcus Cousins naman ang kausapin nitong Converge Fiber Access. Alam din natin na magiging isang malaking draw sa mga fans itong si Cousins at pinaka-importante makatutulong yan dito sa Fiber Access sa kampanya nila na manalo talaga dahil mukhang seryoso talaga sa pag-build up itong Converge
at pagbibigay ng tsansa sa sarili nila na mag-compete kontra dito sa SMC at sa MVP Group. Darating na si Justin Baltasar, alam natin kung ano ang kaya niyang gawin. At syempre, pagdating naman dito sa performance nila, pagdating sa ibang mga teams, kayang-kaya na rin sumabay nitong FiberXS. Basta i-retain nila yung kanilang, sabihin na natin core lineup, itong sila Alex Stockton, itong si Shawnee Winston, si Justin Arana, and of course, pagdating nitong si Justin Baltasar. Sa ngayon, pagdating dito sa import, hindi pa tiyak kung makukuha nga nila ito si Dwight Howard. Pero, kung sakali mang hindi available si Howard o si Cousins, marami naman diyang ibang mga big men na makukuha itong Converge. Siguro ang magiging challenge sa FiberXS dito sa next conference, paano babalasahin yung sobrang dami nilang big men dahil si Ben Phillips darating na rin yan para dito sa FiberXS. So yan ang tignan natin kung ano gagawin ni Coach Frankie Atienza, Charles Chu at Raiko Toroman. Yung mga fans ng Magnolia ay medyo nagtataka pa rin kahit nandito na si Ricardo Ratcliffe kung bakit hindi itong si Tyler Bay ang kinuha nilang import. Kung inyong maaalala itong si Tyler Bay, yan ang naging import ng Magnolia noong nakaabot sila sa Commissioner's Cup Finals kung saan nakalaban nila si Benny Boatwright at ang San Miguel Beer. Baka nakalimutan na ng ibang fans na pigilan ni Tyler Bay yung opensa nitong si Benny Boatwright nung siya ang gumwardya dito. At nalimitahan nga yung offensive firepower output nitong si Boatwright, hindi katulad ng eliminations. Kaya marami nagtaka nga ba't hindi ito ang kinuha ng Magnolia. Well, para doon sa mga nagtatanong, ito kasi si Tyler Bay ay naglalaro ngayon dito sa Israeli Basketball League. Pumirma siya ng kontrata doon noon pang August 20. Ibig sabihin, naglalaro pa ang Magnolia dito sa Governor's Cup ay pumirma na ng kontrata itong si Tyler Bay sa ibang koponan abroad. So by the time na nakahanap na o natanggal na ang Magnolia dito sa Governor's Cup at naghahanap na sila ng import, hindi na available itong si Tyler Bay. At yan ang dahilan kung bakit hindi siya kinuha ng Magnolia. Yan ngayon ang masasabi nating dahilan kung bakit itong Magnolia Chicken Templados mas pinili ito si Ricardo Ratcliffe. Hindi natin sinasabing second choice itong si Ratcliffe. Pero makikita naman natin na hindi naman talaga pwedeng maging option ito si Tyler Bay dahil hindi siya available. Siguro kung available itong si Tyler Bay, baka yan ang kinuha nitong Magnolia o kaya itong yung mga dati pa nilang import katulad ni Rakosi Beach na mahusay din. Pero hindi nga available at itong si Ratcliffe naman kahit na 35 years old na ay mukhang in shape pa rin kaya yan ang kinuha ng Magnolia Chicken Templados at ang advantage nga niyan ay yung familiarity niya dito sa sistema ng kanilang pinaiiral. Kaya yan ang pwede sa Magnolia. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina Family, Michael D, Jervin Chris, Katsakino Dukusin, kay Mitch Bagares, Andrea at Alexis Bagares, kay Alfonso Dindin at Terdi Balaba, kay Junjun, Angie Patpat at Biboy Matas, John L. Alagon, si Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Dexter Domer, Enju, si Edwin Carmona Jr., Malyari Mascarinas, si Luis Alon, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family at yung iba pa nating taga-subaybay.